salamat sa Diyos sa siunan na higma ka nato. This time, magpatay ka o mamalandong sa balaan pulong sa Ginoo. This month of September, emphasis nato is about forgiveness of sin. Magkagatan ng isahin nga dunggan natin mga speakers sa atong devotional maoran mo atong gisugutan about forgiveness of sin. Ambot lang kung nahilumdum pa mo atong gisugutan last Sunday. So, kalimot ka ng speaker sa mga higawagina. So last Sunday, atong gisugutan is about forgive your co-servant from your heart. Dito lang ikuha na sa Matthew 18:21 to 35. Itong servant dito nga pasayo sa iyang billion nga utang, pero na ay nag-utang sa iyo isang gatos. Yung piliwan ni Noono. So, itong mensahe nga ito ka puntos dito. First is forgiveness is unlimited. Dili ikapitura. Kung dili 490 times, so wala tao makasala sa imo kung sa kanabinta. So muna, forgiveness is unlimited. The second dito is forgiveness is a principle of receiving and giving. Kadawat kung ta siya, dapat iya po hatag sa upan, wala man. Kaya ikatong nito is God will punish the unforgiving servant. So muna itong isbutan last Sunday. So karon, kaya na po, the power of forgiveness of sin. No, ang gahom sa pagpasaylo o sala. Mato pa sa ubang tao, yung kanungo, tungkol kay mabilis mabutaan yung mga good people. No? So, nagawaan sila na sila from bad. O, naging, asawa na bad sila, ikaw naging good. So, di ba ganahan na tao, tungkol kay mapanalagin na sa ilang ginagawa. Kasi kung may pananaw sa tao may nga, si Jesus miyandi para ang mga taong nautan, himuon niyang maayo. From bad words to good words. Niluman ako itong usa ka pastor na gikan ko sa Muntinlupa. Siguro, ang mga bulan-bulan na yung karilitan ni. Katulad si Roger Arinda. Si Roger Arinda. So, na-convert ko siya sa ato, yun nga, is busy yun. Kuan to, gikan ko sa bilang kuan, sa patakot kuan, kaso. I think murag life sentence to, no? Pero taliha nga nakailan na kay Jesus. Ingon pa niya, gihunghungan si President Marcos nga ipagawas si Roger Aris. O meron siyang good na, o meron siyang maayos. Okay, o tayo mga tao, ingon na ang panglangitaw, na si Jesus ni Anhi, kaya kusbon ang tao from bad to good. Pero ganang usta sa mga bunga sa pinakatuyo niya. Ingani ang pag-ani ni Jesus. Ingani siyang buhion ang mga patay. Sumuna ang pinakatuyo niya. Ang tanang mga good na naging, ang bad na naging good. So, bunga na siya. So, ingani ni Jesus ang labing Ginoo. Ingani siya kay buhion niya ang mga matay. So, imposible, no? Dagat tayo mga igsoon nga, pag gusto na anak ang gift, mag-ampo kapag-ampo niya, bayo ng pasakiton. Magbuhi ang patay. Ang ditutag nga na yung gift, wala tayo mga matay. Kaya kadagupol sa iyo, i-ampo niyo mo. Pero actually, sa mahit kay Jesus, naghatag niyo siya tulog ka sampol na kaya niya buhi ng patay. Natin yung sampol ano pati, wala. O ba naman? Jesus raised people from the dead. No, kaya niya Jesus buhi ng patay. No? Kaya niya, ibuhi niya itong anak sa balo. Kaya makita sa Luke 7, 14-15. Kaya inubungay na bidayo na sa lumon. Pero sugatan ni Jesus, ipaabri ang lumon. Bibuhi niya. Jadi ini anak ni Jairus, nga ruler, no? Babae ini, no? Kung 12 anyos.
patay na po din. Katawan na sila ganyan, kay patay na. Pero gibuhi ni Jesus. Then si Lazaro, mas matindi. Kasi si Lazaro, upat ka adlaw ng gilubong na upat ka adlaw, siguro nagpangatagap na ang mana, ang iyahan kunod. No? Pero kaya namin bindahi, pero siguro. Nagibuhi niya po ni Jesus. So kiniusa ka mga pagpamatuod nga si Jesus tungkol kay siya Diyos, siya gamhanan, ang mga imposible, pwede na mo posible. Kung tungkol kay siya, usa ka gamhanan nga Ginoo. Walay lisod no, para sa iya. Muna nga, ang team bitaw niya, ingon siya na ang tanang kagahom. Gihatan ka na sa langit o sa yuta. Nama sa Mateo Kapitulo 28, 18. Tinuod na. Kung kaya iyang ipakita na mahimo niya ka na. Pero itong istoryahan karon, it is more on spiritual things. Namoni ang pinagapuyo ni Jesus, ang mga patay iyang buhion. Pero atong itanaw sa gisulti ni Pablo sa Colosas, na Colossians chapter 2 verse 13, diha gisulti ang Pablo giinan niya mga taga Colosas nga kaniadto mga patay kamo sa inyong mga sala. Mga dili kamo tinuli. So actually ang dili tinuli, hintil ang meaning na. Okay, ang mga tinuli Hudiyo naman, big deal man sa ilang panahon. So, ang buta na mga dili ka mga tinuli, mga hindi ka mong dagko, no? Mga ngayon din siya, apan, dihan ang Kristo na buhi ka mo. Mga buhi ka mo, hatagan ka mo, kapasayduan sa sala. Ang Diyos at himo kaninyo ng mga buhi, uban kaniya, ingon nga napasaylo na niya kita sa tanan ang kalapasan. Sumori ang tubag sa kininga team nato. Unsay gahom sa pagpasaylo sila. The power of the forgiveness of God. So ang iyang power, buhion ang patay. Grabe yung wala ni Pastor, magbuhi patay. Okay, duha lang kabutan atong taga ng pagtagad dili nga kabutan. Duha kabutan. Una, all of us experience spiritual death. Bisan pag miyong kabuhi ang nakukusog. So tanan sa ato naka-experience o espirituhan ng pagkapatay. Ini kadua po nakagutan niya, our relationship in Jesus made us alive. No, ang atong pagka-panatay relasyon kay Jesus, mo din nakapabuhi sa ato. So atong unahang kaya pagtagad kining sentence diri and Colossians chapter 2 verse 13a. Ay nagitungan ato na. Ningon diyan na you were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Cut away diri ang word. Pero kana mga uncircumcised sa lain nga translation. So meaning nga mga hintil mo, no? Kaya ang di-consider nila nga circumcised sila ra yun mga Hudiyo. So ingon si Pablo nga sa una patay mo. Patay og mga hintil kamo, mga uncircumcised kamo. Then, kung mo nang tanawon, makunik na sa naitabo sa una. Nakatulingon ang Ginoo, ayaw mo kaon anang tree of knowledge of good and evil na tumatunga sa Garden sa Eden. Kaya sa adlaw mo kaon mo, mapatay. Totoo man, sa lahat ng pagka-istorya, natintal mo ito, una si Iba, siya lang din, kung saan ko ito. No? Naalib ko'y katong gisulti sa Ginoo, wala mo ito niya di-explain nga kanaan kamatay yung duha na. Ang yan ang gisulti nga, kung mukhaon mo nga na, mamatay mo. Pero duha na. Spiritual death and physical death.
So, balik, naging ni Pablo nga sa una, pangapatay ka mo, sa motong pagkaon nila, ang napatay nito automatic, ang nagitawag na ito, separation from God. Because the meaning, the spiritual meaning of death is separation. Abisan sa lawas, kasi palit ang lawas, kung ang espiritu, kung kalag, patay. What ang meaning sa death is separation. So this time, separation from God. Mauto na tingnan ang ginawa ng naguman mo. Oh? Kasi ituti nila, nanagumi kay hubo mi. O, tanawa na. So may imagine mo nga sa una, bisinaan sila sa God's glory. God's glory sa Old Testament na, no? Pero bakit mo sa New Testament, it is the righteousness of Jesus Christ. Ang i-clothe sa tao, pagpamatarong ni Jesus. Mga nang maluwas ta, ng tao, langit kung kinatay, righteousness of Christ na isurog. Sa Old Testament, God's glory ang tawag ni anak. Ngayon, gisog nila God's glory, kung musumpa kay mahukas man na. Pag sumpa ka ng hukas, then, ang namatay dito, pura mismo, is the relationship. Putol. Di na pwede mo doon ang Ginoo, mupugos o doon ang Ginoo, mapatay si Adan o si Eva. Na di na pwede mo na napatay ang relasyon. Pero yung si Ginoo, mapatay ka mo. Una, spiritual death. Then ang sunod niya na physical death. Ang pangutana, kanus aman mo ifik ang physical death. Nagalipindi na sa tao, mag-amping. Si Adan, mampingon kayo siya yung kinabuhi. Siya ang unang tao na namatay sa edad ng 930. Kung iyo panahon na sa Genesis chapter 5, verse 5, namatay si Adan sa edad ng 930. Kasi una-una si Adan, huwag maging bibi, huwag maging young people, diretso adult. So, mali ang edad. Ma-imagine mo, kung yung mo diretso adult, nagsugod si Adan sa edad na nikayag si Jesus sa langit. Ako rin ha. 23 si edad ni Jesus. So, ato umulan sa Ginoo ang tao, ingat ang edad. Oh, 23. Pero ako rin ha. So according to the Bible, it is very clear na namatay si Adan 930 edad. Mawag pag-effect sa physical death. Pero katong spiritual death, sa tak na ikaw, nakakumit og sala. Ang tanan. Tapos tanan nakakumit og sala. Kita. Nagay na ang Biblia, nagasulti man nga ang sala, nagasugod sa atong kaliwatan man. No? Gasugod dito sa ila, nagiwat-liwat na aton ang sala ni Kuya na sa tibok kalibutan. Muna giingon nga nga tao itong patay. No? Kaya ang sala nga, ingon si Pablo, you were dead because you were sin. So ang hinundan sa pagkapatay, tungkol sa sala. Yung mga nila itong nature na yun, ganun niya nag-desire kung sala. Natao sa sala. Ganun siya man nga buhi man, ang patay man. Kalibog, no? So, kay spiritual death ang disgutan niya. Sabi rin doon, si Jesus ningon, pasag di ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong minatay. Kalapat. Kung wala yung spiritual death, hindi yung siya kanaan na yung Jesus. Kasi mo, blumong ka ng patay, uy, di ba? Patatawa ka daon? Patatawa ka ng kalabira na nagpasok ng blumon. Nabi, hindi na na. Napatay na na. Oo, yung si Jesus patagdi ang mga patay na naglubong sa ilang kaugalingong minatay. Ano na po na? Ano na sa Luke? Muna sa Lucas isulti ni Jesus. So, buti pa sa buti. Ano sa Lucas 9, 59, 60.
Luke 9:59 to 60. So si Jesus nga patagdi ang mga patay nga nagalubong sa ilang kaugalingong minatay. Kumano ngayon ako nga all of us experience spiritual death. Walay para no walay makaingon nga ay wala mang kumo ka-experience niya na dili. Tanan ta no nakaagi niining espirituhanong pagkapatay. Ingon si Pablo sa iyang sulat sa Kolosas tungod na sa sala. Daghan mo support anak mga sulat lang gihapon ni Pablo. Sama na aning siya nga Romans 3:23 for everyone has sinned, we all fall short of the glory of the God's glory. Ang ugan na translation, ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. No? Ang tanan nakasala og nahilayo sa Dios. Kaya dapat ang gigun ang meaning sa kamatayon pag separation. Kaya daghan ay verse nga nagasulti apay sa Romans 3:23, no? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, daghan puno ang Biblia sa mga pagkamatuod nga namatay kita tungod sa sala. Muna yung sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Kolosas. Musulod ko na kung una na sila no? Gisubo sa Diyos si Ezekiel para walihan itong mga nag-augang buko. Siguro ako, mag-igol ko sa Ginoo, reklamo ko doon, may mga Ginoo. At ito ka, Pastor, sa ministeryo. Pagka mo sa ministeryo, wali ka dito! Lord, sumaminaw na ako dito. Dili ko ara. Pero si Ezekiel, suot siya. Yeah. Mga ito tanaw na sa Ezekiel chapter 37 verses 1 to 10. Suot si Ezekiel. Kasi ginawa ang sama na Ezekiel. Ng mga bukog, ng ugan ng mga bukog. Mabuhay pa ka na. Ikaw na yung baluan na Ginoo. Kung may baluan na. Halos siya ito ito, wali. Wali, mukhang pa ka. Balibad pa ka na Diyos mo na siya. Yan ito, si Ezekiel. Iwali nga ito, mga patay na ha. Tayo sa kapastor, ipangutan na siya. Isa nga, unsay ilhanan sa mga tao na buhi pero espiritual na patay. Ano yung ilhanan? Isod, no? Isod na. Duro kayo, mariharap na gibuhat. Mga maingon ng mga buhi daw sila. Mura mga gibuhat, ituloy, i-identify. Pero naging usa na sa'yo na tayo ibon. Pinagin ko sa ka-illustration na magtapad yung mga bata ba? No, magtapad ang mga bata. Kung kinsa na bata ang muhilag kay gusto mudidi gatas. Maoy buhi. Ato ni apply sa spiritual. Kung kinsa ang may interest sa Biblia. Dito yung bako na ikabuntag, trabaho mo sa inyong trabahoon, espirituhan patay. Pero kung kinsa ang bako, yung magkarakaraw at sa iyong Biblia, kaya isa gusto ng trabaho, gutom, natural ang trabaho kang gutom, matuay ka, no? Matumba ka. Dato pa yung pakaunon ng iyong galag o gatas. Muna na ay daily devotional time. Tungkol kay para niya, taas kayo ang trabaho na lawa, trabaho kung buhay taon, makuyapan. Pero kaparo niyo mo kabata, ang isa buhi, ang isa patay. Wait, pakialam ng patay kung gatas. So sa kadaghan kayo mga indicators, sana, may pinaka. Very clear. Usa kini kabutan imong kusisahon imong kaugalingon.
Sugod lang kayo ng butang. Kung say first, nag-iinom niyo. Nag-iinom ka ba sa inyong espirituhanong gatas? Ingat na kasi ito. Nakatawin mo ang bata, kung di na mga yung gatas, patay na. Kaya nityo sa bata, pagbutumo niya. Napay bata kung dumataw na karoon ng istorya. Takon siya bahaw, takon siya bahaw, takon siya bahaw. Butumay ng bata. Iingnan niya. Hilong! Kaya na yung wakwak. Takon ko wakwak! Naisog ang bata, matagputumo na. Pati na wakwak, dahil kaunan niya. Pero katong patay na, wala na. Kung akong tanong, hindi nga mga, hindi ko sa dakong inghanan. Kung gusto ikaw, Lord, buhin mo, oy! Oo. Pakitaan kung buhin ka. No? By the teaching the word of God. Hindi mo yung mauna yung inupinig. Matalim mo. Pero kung baliwala na rin mo, ay, patay ka no? So, usa ka na sa matungran. Hindi pwede mong i-deny kung kay inganakan ang atong makita yun. Ang bata, hindi na maghilom pag siya ginutom. Sino yung pakita ng itaw dito. Yung spiritual nga situation na pagbaliwala na rin mo ang Biblia, espiritual ng gatas manamang. Usa tatagin mo ni Jesus, patagdiin ka ng mga patay nga nagalubong ilang o galingong binatay. Kung isulda, no? Kay daghay pagpamatuod sa Biblia ng sa Apostol Pablo, yang ipanusgan, yang isulat sa kulusas, di na sa kulusas pati na mga sinulat ni Pablo gitas bigyan na napatay tungod sa sala. Dapat sa Ephesians, siguro niya nato makita ko sa na napatay tungod sa gusto niya nga ma-recall ang nagaging panahon sa Genesis niya tinuod yun. Patay kita. All of us experience spiritual death. Ginahanglan mabuhi, no? Mabanhaw. Kung akong ingon sa inyo kanina, kung sige pinakatuyog ni Jesus ng bibiyaan niyang splendor din, siya Diyos na nagkatawang tao, ang ubalay na, oy, harit ka na, hindi mo isud-isud ka lang, passion ba ka dito? Hindi ka, no? Mga selfish na mga desire, hindi na ko. Kamura niya, mga pobre na mga bulat ko, hindi ko. So hindi na wala, bibiyaan niya na para makampot niya. Pero ang tuyo niya, imposible. Buhion ang patay. Grabe na nga, masabtan mo kung saan plano sa Ginoo, kung sa iyong hiyan diri. Puro imposible. Pero kitang tanan, nangandoy o kanang physical yun, no? Siguro, kung naipatay niya diri mo ari, kung niya ang puan na may pasumbayan o kisaliban niya. Ginoo mo niya ipatay! Taw-taw bubar ko nagpatay. Buwa na kasudlan sa dubing manimba din ba? No? Siguro mga sakinan maglinya dito na kasi yung badya kay kaya nila buhi mo na patay. No? Sad to say, kada adlaw ang Diyos nagabuhi mo patay. Kung ikaw nanangyaw, kung siya nito kay Jesus, patay na nabuhi. Pero hindi na kaya hindi na ano diri kong gaya. Atong diri kong gaya kapag physical na parang kulugan din na ba? No? Na pahunong niya sa ilubong ng tatong bata akong lalaki, anak sa balodi, para niya, sunong. O buhi. Kung atong 12 anyos nga anak, sa usa ka roller ni Jairo, itubuhi ko niya. Kung matindi ka itong Lazaro, kay tulo, patang alaw ang bilubong. Kung mo na mahitabo, wala na. Tanan mga simbahan diri manawala at sila gaymani na sa atin. Kaya may mga tao doon milagro. So wala doon ang Ginoo adlaw-adlaw nagabuhi patay. Ito mga converts ba? Hindi ka na sila namatay, sila nabuhi. Wala kong pagkampo, ang itang tanan, aglihan ang atong panabot, ang atong paglantaw, mamiyong kita, hangtod karon
si Jesus nagapambuhi o patay. Okay, so ano ang first na to nga punto? Pero akong giulitan ka na naka-experience ng napatay ka spiritually. Ikaduhang punto nga itong isgutan is our relationship and Jesus made us alive. Parayon ka, tag-iyon niya ni Pablo sa Colossus, English niya, then God made you alive with Christ, for He forgive all our sins. So, manay at ikuha sa atong thing nga the power of forgiveness of sin. Kaya dili ka mabuhi unless nga wala ka ma-forgive sa imong sala. Kaya ang sala, mariginundan na kita na kasi natong espirituhanong kamatayon. Pero si Apostol Pablo, sa una mga patay ka mo, mga hintil mo, na dili ka mo tuli. Ang meaning sa dili tuli, hintil na pagkakabot nga na. Dili ka mo tuli. Pero karon, then God made you alive with Christ. Ang rason mo ni, for He forgive all our sins. Kaya yung ni Pablo nga, for He forgive, dakong problema. Mauna hinungdan nga nagtulog kang Isus sa cross sa Kalbaryo, kay siya, sigig sulti nga nipasay ko na ang inyong sala. Dito mga parisyo, skriba, na naminaw, blasphemy. Pero ang isulti ni Jesus, tinuod. Wala siya magsulting batak, puro tinuod. Sa ilahang pagdungog. Hindi matalaw mo, naitawag mo ang kong isa si Jesus, pero pinunta, blasphemy. Ingan ang pingin. Bisa kita tawanan mo magsusuroy, una mo sa radio na sa TV. Pag mayo siya na share si Jesus, ang atong response, pinunta, blasphemy. Ma-organize mo kaya sa mga parisyo sa ulo. Mag-explain ba? Hindi ka tiyawag kayo si Pablo, He forgive all. Abili mo, ang baylo kinabuhi ni Jesus. Kaya di ka pwede pasayog sa lahat, Diyos ay makahimo niya na. Forgive. Pakita na ni Jesus nga siya Diyos, makapasayog siya sa lahat. Hindi mo na muna, part yun, o manimula, gamit siya sa tanas. Pero wala sila kabalo na ang pagkapatay ni Jesus sa Kalbaryo, kung paano ito ang paghugas sa sala. When in everything situation, God is too wise na yung sakyan. Puro sila ipanggamit, no? Pati si Judas, pati itong mga nagadansang tapos. They are all one part sa dakong plano sa Ginoo to forgive sin. And then those who believe and receive Jesus as the Lord and Savior will be alive. Pagkalimutan ang makita. Mga Lord, hallelujah. Habi kamatuoran na rin, hindi mo salamat. Kung kita tuod, yes, naragsara ta, namatay ng tanan, nakagawat ta, sa iyong isulti nga mga adan ng iba, na nagasupak mo sa ako, patay. Si Pablo, aware niya na kita mga patay kung sa itong mga kasalanan. Pero naman po'y very easy way para sa ito, easy way. Because it is God's gift, God's mercy. Pero dili mo din easy way. It cost the life of Jesus sa Kalbaryo. Kasi dito gibunalan, di pa namas-tamasan, kung sa igihimo sa dito, primero tan-ara ko ang passion of Christ. Hapit di ko paruman, hindi ko hila. So, kung hila kay, pag bago nang gawa ng tan-aw ko, promesa, makabulog ng hila. Kasi tanang Jesus Christ na salida ako nakitaan, kada mong yung passion of Christ, yung grabe mong yun. Mudi naman hapit kaya mamatay ang siguro ko ani. Kung dala na ito, kung lumina ko sa mga balita, nabidiin na matay. Na nagtataw ka ng passion of Christ. Kaya bro, ang sakit ka ito, kung ano, ibalik na sa akin. Parang yung ganda na. Sa ako, hindi. Sa iya, di.
just to forgive and to cleanse all unrighteousness. And then, ideklara na niya ikaw nabuhi mag-usap. Hallelujah. Kada kung maabli akong panumduman, mausap akong pag-servisyo sa Ginoo. Yung ka, Lord, ang panagbisyo sa imo, it is a way of thanksgiving. Dili ba siya niya ako maluwas? Dili ba siya niya ako imong gantihan? Dili ba siya niya makadawat ko reward sa ani? It is by thanksgiving unto you sa imong gihimo sa ako. Na ako sa una patay, niya karon imong gibuhi. Pagkanindos. Ephesians chapter 2 verse 5, tingin si Pablo. Then even though we were dead because of our sins, maraming kong sa Colossians, He gave us life when He raised Christ from the dead. So na example, sa pagkabanhaw ni Jesus sa cross, sa pagkabanhaw niya higit sa patay, makita niya kaya niya ibanhaw ito kamo, kaya niya ibanhaw. Pagkapilan, it is only by God's grace that you have been saved. Munang magkawala gaya ka na makaluwas ang good works, makaluwas ang relihiyon, makaluwas ang kaalam. Huwag mo sa tulog maayon. Kaminus ka sa ginibong ni Jesus. Kulang to. Na grabe naman kaya yung pag-anto si Jesus, napatay siya, didagmasan siya dito, iyong pa-insert ang iyong good works, ang iyong religion, ang iyong kaalam. Ingon si Isaiah, kapo na. Manang himuon na itong pasalamat akong good works, pasalamat ang akong naga-corporate worship na sa Ginoo, pasalamat na akong kahibalo na ito, akong kaalam na ito, akong ibalik sa iya. Kaya wala na siya makontribute sa atong pagkaluwas, pagka-humana, ang banhaw na taniya, buhi na taniya. Pero tama, masabtan siya. So, morning, akong yung ganyan na, did Jesus said to her, your sins are forgiven. Kaya na word niya ng your sins are forgiven. Ang tahan na nalunggan sa mga parisyo, sa mga skriba niya. At kaya ang isultihan niya na ito ng bardot, mag-isatot pa ba? Sa pa na termino ka ron. At lang hit ko na sa usa ka parisyo na si Simon. Nag-iyan ni Jesus bitaw, ato may kuan, ato may dakong nahigugma. Ang isa nakautang og 500 denarii, yung isa nakautang og 50 denarii. Kunya, di ba sila kabayad, di pa sa ilo silang tanan. Kinsa may nakagugma na Simon. Ngayon, akat na nakukutang. Ay buto na ni Jesus, hindi mabayaran na, bayaran ni, niya akong di pa sa ilo. Sige na nagdilat ako. Sa pag-perfume niya niya akong tiini. Huwag pasabot si Mon, kitama man ang isulti. Mas dapat siya ang hugman ako. Eh, ikaw ka niyo, may ko din, ako niyo bukas siya kung tingin ng tubig. Pero siya, yung luha. Yan ang ipagkita sa Ginoo. Ang kasagaran, ibaw bilang ang utang, kung wala kang utang, dakong hugma. Pero ang pangutana, isa may gabay utang na sa Ginoo. Puro tadak ng utang. Jadi tagal kabayad mo na Ginoo mo ang nagbayad na. So dapat lang akong ipakita sa Ginoo akong dakong gugma kani. Di ka namatay, niya gibuhi niya. Kumuna ako rason na tayo ko simba iso. Tungkol di akong pagsimba is a way of thanksgiving. Una yung simba. Kinailan ako sa una pa ako mga pastor, ako mga diakono. Kaya kung pagka-pastor, maramang ka ng hagdanan ba? Ang sugod sa mga, wala pa yung desire na ako na mo-appeal o mga ministry. Narataw kasing-kasing na sa'yo, musimba, pagkakas sa Ginoo, kaya hindi ka mo napatay, kaya kung ibuhi, kaya imposible yan.
Nag-change ko sa akong hilig. No, bahaya na mo magbasa ang Biblia kay para akong gatas ni nga espiritual. Nagkadang na akong busog. Kung katulad to, nagkakadako ang buruhaton niya yung gatag sa ako. Then, nakita na ako na ang Ginoo gibuhi kaniya kay ikaw yung pasigan mo sa kalimutan. Nakalimutan mo ang Ephesians 2 verse 10, di ba? Nakita mga workmanship of God, yan balik para tayo kita na ang mga tao nga nituo sa ako maing-ani daghan ma-convert niya. So, mga igsoon, kini nga mensahe karon unta atong sabtan og maayo kining verse na ito paliw ni ang atong ikinabuhi. Balik nato ni Colossians chapter 2 verse 13. We were dead because of your sin and because of your sinful nature. Was that yet cut away? So kung naka-word niya, mga hintil ka mo, then God made you alive with Christ, for He forgive all our sins. It is by grace, through God's kindness, through God's mercy, na nabuhi kita. O, manindong kang tanan, kung mamalandong ka ang kaugaling mo. Balik ko na ako, really isod ang pag-identify sa atong kaugalingon. Lord, mula mag-guilty ko sa akong kaugalingon, buhi bagay ko Ginoo. Kumino ng Ginoo sa imo. Answer mo kanya na. Ginoo sa man imong espirituhan ng gatas. Kanong dahil ba imong gitumar, gitaon. Si ikaw mismo ang katubag niya. Let us pray. Kanimo mga nagadayag kami